Kamusta mga kadamdaming makabayan? Pag-usapan natin ang mas malalim na usapin sa likod ng pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Ang tanong ng political dynasty at ang papel ng pamilya Duterte sa kapangyarihan ng bansa. Hindi maikakaila na ang apelyidong Duterte ay matagal nang nasa sentro ng pambansang politika. Mula sa lokal hanggang sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan, ang impluensya ng pamilya Duterte ay naging bahagi ng sistema. Kaya natural lamang na itanong ng taumbayan, ang pagtakbo ba ni Sara Duterte ay pagpapatuloy ng personal na serbisyo o pagpapatibay ng isang dinastiyang pampulitika? Ang konstitusyon mismo ay may diwa laban sa political dynasty, kahit hindi pa ganap na naisabatas ang enabling law nito. Ang prinsipyo ay malinaw. Ang kapangyarihan sa isang demokrasya ay hindi dapat naiipon sa iisang angkan. Ang pamahalaan ay hindi pamana at hindi rin ito negosyo ng pamilya. May mga nagsasabing ang kandidatura ni Sara Duterte ay maaaring may kaugnayan sa mga nangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ang motibasyon ay paghihiganti o proteksyon sa pamilya, mas lalong dapat maging mapanuri ang publiko. Ang pagkapangulo ay hindi instrumento para sa personal na laban, kundi tungkulin para sa buong sambayanan. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang apelyido, kundi kung anong sistema ang nais nating palakasin. Demokrasya ba na bukas sa lahat o kapangyarihang umiikot lamang sa iilang pamilya? Ang kinabukasan ng bansa ay hindi dapat nakatali sa iisang angkan, gaano man ito kalakas. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang Damdaming Makabayan. Hanggang sa muli!